Let me share to you 5 things you should never say to your kids. Number 1, beware of your words of rejection. Yung sinasabi mo, tapos na ako sa'yo, I'm through with you. Sana hindi na lang ako nagkaanak. I wish I never had kids. At ito sa pang telenovela, wag mo na akong tatawaging ina. O yan, di ba? One day, yung tatay, mag-e-exam yung anak niya, sabi niya, anak, mag-aral ka na mabuti ha, ginalingan mo ba? Galingan mo sa exam mo. Kapag bumagsak ka, wag mo na ako matatawag na daddy. Lagi ako noon, mataas ang grades ko. Pag bumagsak ka, wag mo akong tatawagin daddy. Sabi nung anak, opo daddy. After nung exam, kinusto ng tatay, anak, kamusta yung exam mo? Okay naman bro. Bagsak ka pala. Beware of rejection. Number 2, parents should never do comparisons. Yung sasabihin, oh my goodness, why can't you be like your sister? O kaya, look at how well your friend is doing. Why can't you do the same? Diba? Sa mga magulang dito, never ever compare the grades of your children to their classmates. Ask me why. It's unfair kasi matalino yung magulang nila. Never compare. Number 3, ito. Beware of absolutes. Ayan. You never do anything right. Palagi ka na lang late. Wala nang mas tatamad pa sa'yo. Wala ka talagang kakwenta. Wala nang mangyayaring maganda sa buhay mo. Ay, sakit. Delikado yan. Meron isang nanay, yan ang kanyang weakness. Lagi yung sinasabi yung anak niya ng wala ka na talagang ginawang tama. Puro ka mali, puro ka palpak. One day, yung anak niya nagkamali na naman. Pinagalitan siya ng nanay. Wala ka na ba talagang ginagawang tama talaga sa buhay mo? Ano? So alam niyo yung bata, nagtampo, sumama ang loob, nag-decide, maglalayas na lang ako. Pinak niya yung bag niya. Tapos yung palabas na siya ng bahay niya, sabi ng nanay niya, hoy, saan ka pupunta? Sabi ng anak, lalayas na lang po ako, mami. Total, wala naman po akong silbi. Lagi na lang po akong palpak. Sabi nyo nga, wala naman akong ginawang tama. Sabi ng nanay niya, ay, anak, diyan ka nagkakamali. O, kita nyo, mali na naman ako. Wala na talaga akong ginawang tama. Absolutes. Number 4, beware of dismissive words. Yung minamaliit lang, yung mga bagay. Sus! Parang yan lang, walang kakwenta-kwenta yung bagay na yan. Galit ka na kagad. Babaw mo naman, iyak ka kagad. Dismissive. Tandaan niyo po ito, magkaiba po tayo ng trip at pinahalagaan. Yung maliit na bagay para sa'yo, pwedeng big deal yan sa iba, lalo na sa anak mo. Di ba? Minsan kasi, parang yan lang, anak. Boyfriend lang, iniiyakan mo. Mukha naman pa, mukhang tuhod. Di ba? Pero yung anak mo, nakita ka naman, iniiyakan mo yung tatay niya. Nung nahuli mo ng bababae, mukha din tuhod yung tatay niya. Diba? Yung maliit sa kanya, pwedeng maliit sa'yo, pwedeng big deal sa kanya eh. Huwag mo maliitin. Amen? Number 5. Words of retaliation. Yung ginagantihan mo yung bata, patola ka. I hate you too. Diba? Di na kita love, mami. Di na rin kita love. Di na kita bate. Huh? Teka lang, yung bata, pwede niya sabihin yun kasi yung prefrontal cortex niya, hindi pa fully developed, fully formed yan. Pero yung sa'yo, matanda ka na, fully formed na yan. Be the adult. Amen? Kaya sa akin, please, wag niyo sasabihin sa mga anak niyo kahit pa joke lang, pa biro lang, lalo na kung malilit, hindi nila naiintindihan yung biro o hindi. Teach them, pag mayroong ginawang masama, teach them that all behaviors have bad consequences. Pero wag niyo sasabihin na hindi na kita love, hindi na kita bate, galit ako sa'yo. Di ba? Teach them that all behaviors have bad consequences, that it hurts others. Pwede niyong disiplinahin kapag mali yung ginawa. But never ever teach them that your love is conditional. Na pag meron silang ginawang masama, hindi na kita love. Hindi na tayo bate, ginawa mo yan. Because you need to make sure that they know that you love them no matter what. Bakit? Para pagtanda nila at meron silang grabing ginawa, masamang kasalanan, and the world rejects them, alam nila na meron silang uuwian, meron silang lalapitan, meron silang pupuntahan na nanay at tatay na tanggap sila kahit na anong mangyari. Amen?